Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos ngayon tayo muli nagkakatipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Ating itaas ang ating mga panalangin, intensyon sa pagdiriwang at upang tayong lahat ay maging karapat-dapat ating pagsisihan ng mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at lubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Amalaming makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkalooban ng makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa itinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Halindria, taga Cilicia at taga Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait siya ni Moises at ang Diyos." Sa gayoy, nag-udyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya ay sinungkaban nila at iniharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mga bulaang saksi labang kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil na pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo gigibay ni itong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang pinagmana sa atin ng Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila ang kanyang mukha na parang mukha ng anghel.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo kong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Langit, kapayapaan, katarungan, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing ng Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo upang hindi magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siyang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya ay tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Manali kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ilan po sa ugali nating mga Pilipino, tayo kumisan ay umaasa sa mga nagbibigay sa atin o sa may mga magagandang kalooban. Ito po ay naramdaman natin lalo na noong pandemya. Ang dami ang nagbibigay at umaasa tayo na tayo bibigyan. Kaya nga kapag may namimigay, pumipila tayo, lalo na nung usong-uso ang community pantry. So tayo po ay natutuwa na tayo ay merong makuha o meron tayong matanggap. Kumisan, nadadala-dala natin yun, nalilimutan na nating magsikap
at umaasa na lamang tayo sa ibinibigay sa atin. Naalala ko po, nung ako'y nasa isa pang parokya, sabi ng aking kausap, alam niyo, Father, ang gusto kong puntahan ay hindi yung kasalan, kung hindi yung may lamay. Sabi ko, bakit naman? Kasi ho sa kasalan, isang kainan lamang. Pag sa lamay ng patay, araw-araw ho yan, matagal na kainan. Gumisan ganun tayo. Hinahanap natin kung saan tayo makakatanggap, kung saan tayo makakadulog. Nalilimutan natin na tayo naman ang magbahagi, tayo naman ang magbigay. Parang sa pagdarasal, gusto natin tayo hihingi sa Diyos, pero pag tayo naman ang magbibigay, tila aayaw natin. Tila ganun po ang diwa ng ating binasang Ebanghelyo. Marami ang naghahanap kay Jesus sapagkat nakaranas sila na sila'y bigyan ni Jesus, sila'y pakainin ni Jesus. Maaring itong mga naghahanap sa Panginoon, sila'y nakaranas na sila'y makakain nung Jesus ay nagpadami ng tinapay at isda. Kaya ngayon, patuloy nilang hinahanap ang Panginoon. Kaya nga ang tanong ni Jesus sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Siguro magandang katanungan din po ito sa ating sarili. Bakit ba hinahanap natin ang Diyos sa ating buhay? Bakit ba tayo lumalapit sa Diyos? Bakit ba tayo nagdadasal? Bakit tayo sumisimba? Dahil ba may hinihingi tayo? May inaasahang biyaya? O gusto lamang natin na tayo magpasalamat, magpuri sa Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin? Ang ganda sana nung tayo lalapit sa Diyos, hindi dahil tayo may tatanggapin o tayo may hihingin, kung hindi tayo naman ang magbibigay sa Diyos. Kaya ngayon po ang diwa ng buhay katiwala, yun yung diwa ng balik-handog. Tayo'y nagbabalik ng handog na kaloob ng Diyos dahil matagal na tayong binigyan ng Diyos. Ang kailangan, yung puso na marunong na magbalik sa kabutihan ng Diyos. Dahil yun ang pagkain na hindi mawawala. Yun ang biyaya na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nawa sa ating buhay sa araw-araw, hindi parating isipin kung ano ang makukuha at tatanggapin. Ang magandang isipin, ano ang maibibigay at may ibahagi para sa kapurihan ng Diyos at kapakinabangan ng ating kapwa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating pangangailangan at ang tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Malaming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan
Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ubas, inuming, nagbibigay, takas. Magsitayo na po ang lahat. Lalangin kayo mga kapatid upang bagahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat ng gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi namamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng luwalhati ang langit at lupa, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganun banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo
ng bago't walang hanggang dipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming papat ni Melrey na aming obispo at ng kalang kaparian. Dalalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-aasang sila muling mabubuhay kay hindi lang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at paginabatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kay sana mga apostol ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo na po ang lahat. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sanay mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Doon ng Diyos na nag-aalis ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Magsunod na po ang lahat. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalong mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unahan, ang may kaarawan anniversary ng kasal pupunta na ibabasa at kukuha ng pagsusulit. Pati na rin po may mga religious articles para sa panalangin at bendisyon. Manay pagmahal sa nagmumula ang lahat ng ubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriw ng karawan at basaran ng kasal at sa iba't ibang pangailangan.
Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa lumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggawit at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalangakan at mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Iling namin doon sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagkapalang mga kasangkapan sa panalangin upang ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin sila. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.